Noong nakaraang linggo ay nilaunch na sa Vietnam ang bagong bersyon ng Exciter 155 o mas kilala natin dito sa Pilipinas na Sniper 155. Alamin natin kung anong nabago sa kanyang looks at kung may dadagdag ba sa kanyang mga features and specs kasi meron na daw TCS eh. Silipin natin ngayong araw, tara. May usap-usapan na stop na daw ang production ng Sniper 155 o yung currently na nandito sa atin ngayon. Dahil nga sa bibigyang daan ang bagong version ng Yamaha Sniper 155 which is version 2 na. Kung sakali man na this year is dalhin na dito, maybe sa bare months na. By the way, pag-usapan natin ang pormahan ng motor na to. Sa side profile mga boss, nandun pa rin naman yung tindigan niya, nandun pa rin yung pagka-agresibo. Kung di mo nga titingnan ng maayos, iisipin mong wala naman talagang nagbago. Sporty pa rin siya, syempre. May mga minimal na pagbabago sa kanyang bearings, yung mga ventilation niya, syempre, medyo na iba ng forma. At syempre, yung shape ng kanyang unahan, merong konting na bago. At yung pinaka-shape mismo ng kanyang katawan, ng kanyang body dito, medyo na bago din. At syempre naman, yung pinaka-highlight talaga dito na talagang pinag-usapan din nila nung nakita sa Facebook or sa social media yung kanyang bandang ulo. Kapansin-pansin kasi na mas lumaki. Yung iba nasasaguan, yung iba naman is okay lang kasi halos ganyan din naman yung ulo nung Sniper 150 pa. So pero yung ganyan kalaking ulo is may benefit naman yan kasi ibig sabihin yan maliwanag at malawak ang buga ng headlight dahil sa laki ng kanyang reflector kumbaga. Naka-LED na yan mga boss. Dito sa bandang baba yung kanyang signal light and then yung kanyang tail light ay nabago din, mas lumaki at parang inspired na siya sa MT series ng Yamaha din Unlike before na maliit lang. Ang kagandahan naman pag malaki yung tail light is visible siya sa mga nasa likuran natin. Sa inyong palagay, mas bumagay ba ang pormahan at tindig ng bagong Sniper 155 o kagaya din ito ng Raider Pro na pumangit tingnan at hindi nagustuhan ng karamihan? Paki-comment nga sa baba para mapag-usapan natin yan. Sa specs niya mga boss, 155cc, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4-valve at naka-liquid cooled engine, FI at naka 6-speed manual transmission with BBA kaya maganda ang performance from low, mid to high RPM. Nakaya tayong bigyan ng napakalakas na maximum power na 18.2 horsepower mga boss, yan yung updated sa kanyang specs at 14.4 Nm of torque naman at 8,500 RPM. 58 by 58.7 mm naman sa kanyang bore and stroke at 11.6:1 sa compression ratio. 5.4 liters pa rin ang kanyang fuel tank capacity na may approximate na fuel consumption na 45 km per liter. Naka-LCD display yung kanyang panel na medyo lumaki na rin. Highlighted dito yung kanyang gear indicator, medyo nabago yung format niya. At may mga naidagdag na mga indicators kagaya ng TCS dahil nga may traction control na yung motor na to. Meron siyang phone connectivity or Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga mobile devices para mas ma-notify tayo sa mga ilang bagay kagaya ng schedule ng maintenance natin, location ng motor natin at kung may message or call is makikita natin dito sa mismong panel, mano-notify pa rin tayo at iba pa. Nakakiles yung limited edition na nire-review natin ngayon at yung standard naman ay naka-ignition switch with shutter lock. Meron pa rin siyang 12 volt socket dito sa left side para mayroon tayong power source in case na gamitin natin yan na pang charge ng ating mga cellphone or camera. May slipper clutch pa rin siya kaya smooth ang gearing transition natin lalo na kapag ka nag-downshift tayo. Smooth lang at hindi matigas kapag nag-change gear tayo. At ang nadagdag sa features ng Sniper 155 ngayon, meron siyang TCS o traction control system kaya meron siyang added safety features mga boss Once na mapadaan tayo sa madudulas na kalsada, let's say basa, maputik or mabuhangin, ay hindi nito hahayaan na mas mapabilis yung ikot ng gulong natin sa likuran kumpara sa ikot ng gulong doon sa unahan. So, synchronize pa rin, parehas pa rin ang ikot ng gulong sa huli doon sa gulong sa unahan. Kaya, iwas disgrasya talaga mga boss. Meron pa rin siyang ABS mga boss at alam naman natin na single ABS sa harap lang na talagang very useful kasi hindi basta-basta maglalak yung ating mga brakes if in case na biglaan nating mapihit or mapalakas yung pihit natin sa preno natin sa unahan. Sa mga top features ng Sniper 155 na
na nabanggit ko at meron na kayong idea sa bagong Exciter 155 or Sniper 155 na kakalabas lang, sa tingin nyo may nakaligtaan ba akong banggitin? Paki-comment naman sa baba para mapag-usapan natin yan. Sa kanyang suspension mga boss, naka-telescopic fork dito sa may unahan. Medyo maliit pa rin siya, no? At sa likuran naman ay naka-monoshock. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 90-80 by 17 at sa likuran naman ay 120-70 by 17. Paras na pong naka-tubeless yan. Sa kanyang mga preno, naka-disc sa harap with 2-piston caliper at naka-disc brake din sa likuran. 120 kilograms ang bigat ng standard version ng Sniper 155 at 124 kilograms naman ang bigat ng limited edition. 1,295mm ang kanyang wheelbase at 150mm naman ang kanyang ground clearance. Kaya safe na safe to sa mga malalaking humps at malulubak na kalsada na meron tayo dito sa Pinas. Sa seat height naman niya mga boss, 795mm. Same pa rin naman ang sa version 1. Kaya kung familiar kayo sa seat height nung version 1 is hindi naman siya nabago. Kaya swak pa rin naman to sa height ng Pinoy. So abot na abot pa rin natin yung sahig nito pagka once na inupuan na natin. Ang tanong, magkano ba ang presyo ng bagong Sniper 155 pag dinala dito sa Pinas? Currently, ang Sniper 155 version 1 na nandito nga sa Pinas ay may SRP na 125,000 ang standard version at 145,900 naman ang R version. Kung dadalhin naman dito, ang bagong Sniper 155 version 2 ay may estimated price siya na around 125,900 to 135,900 kapag ka-standard at 155,900 to 165,900 naman kapag ka ang limited edition. So sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang presyo ng Sniper 155 sa kanyang mga specs and features, lalo na doon sa limited edition dahil meron siyang mga nadagdag na features? Paki-comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.